most obvious fey trap I have ever seen. I'm gonna go touch it. No, Maria, you're gonna get kidnapped. Naranasan mo na bang makakita ng mga kakaibang bagay sa pangkaraniwang lugar na labis na umagaw ng inyong atensyon? Baka fey trap iyan, kaya mag-ingat ka. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating talakayin kung papaano nga bang makikilala ang isang fey trap at kung ano nga ba ang mga maaaring mangyari sa iyo kung hahawakan o papansinin mo ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Gumagalaw na dahon sa kagubatan kahit wala namang hangin. Mga nakapalibot na tubo ng kabuti sa parang at iba pang mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag. Ilan lamang ito sa mga pinaniniwalaang fey trap. Subalit ano nga ba ang fey trap? Ang fey trap o fairies trap ay nagmula pa nga sa paniniwalang Griego. Hindi tulad ng mga sinasabing maliliit na nilalang, ang fey ay mapanlinlang at mapanloko. Karaniwang inaakit nito ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng isang pain. Mga kapansin-pansing bagay na mabilis ngang aagaw ng inyong atensyon. Subalit dito sa atin sa Pilipinas, mayroon ding kahawig o katulad nitong paniniwala na kung tawagin ng ilan ay bulong. Ayon sa mga taong nabulong na, sila di umano ay patuloy na naliligaw o nagpapabalik-balik sa isang lokasyon o isang lugar lamang. Kahit pa nga, ano ang kanilang gawin. At siguradong ito nga ay mga kagagawan ng mga hindi nakikitang nilalang. Ayon nga sa kanila, marapat daw na baliktarin ang suot mong damit sa oras na masigurong ito nga ay isang bulong upang maibalik ka sa natural na mundo. Mayroon namang pagkakataon na may magpapakitang mga bagay o liwanag na pasusunurin kayo patungo sa kanilang mundo o daigdig at hindi na itatanggi na marahil ito na nga ang tinatawag nilang fey trap. Sa oras na makakita ka raw nito o ng fey trap sa gubat man o sa liblib na lugar, ay huwag mo itong papansinin o hahawakan upang hindi ka nga mahulog sa kanilang patibong o trap. Marami ng mga videong ganito ang kumakalat sa internet ngayon tungkol sa fey trap. Subalit kayo pa rin ang makapagsasabi kapag inyo na itong nasaksihan o naranasan kung gaano nga ba katotoo ang isang fey trap. Ikaw, may kakilala ka bang nakaranas na ng ganito? O ikaw mismo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka ba sa halamang pako o fern? Ang bulaklak nito, nakakita ka na ba? Batid mo ba na kung sakaling makatagpo ka nito, ay mapalad ka na, sapagkat ito ay isang mainam na pampaswerte sa negosyo man o sa pag-ibig. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga natatanging bisa at gamit ng bulaklak ng pako at kung aling klase nga ba nito ang dapat mong kunin. Ang pako o ang halamang pako na madalas mo ngang makita sa mga bahay at hardin bilang houseplant ay orihinal na sa mga liblib na gubat lamang tumutubo noon. Ang fern o Polypodiophyta ay isang klase ng vascular na halaman. Madaling paramihin ang mga pako sapagkat mabilis tumubo ang mga ugat at katawan nito. Mayroong mahigit sa 10,560 klase ng mga pako at ang ilan nga rito ay maaari nating gawing pagkain. Ikaw, nakatikim ka na ba ng gulay o salad na pako?
Ang mga pako o ang halamang pako ay naitalang nabubuhay na nga sa mundo. Mga 360 milyong taon na ang nakalilipas sa panahon ng Devonian period. Hindi gaanong importante ang halamang pako kumpara nga sa ilang mga halamang gamit ng tao. Subalit maging ito man ay ginagamit bilang pagkain, gamot, biofertilizer at syempre bilang ornamental na halamang pang-display sa opisina man at sa mga tahanan. Ang pinakamaliit nga na pako sa mundo ay tinatayang may sukat lamang na 2.2 mm at ang pinakamalaki naman na maaaring umabot nga ng 2 palapag ng bahay na matatagpuan sa Norfolk Island sa Pacific Ocean. Subalit batid mo ba na may iba-iba palang pamamaraan ng pagpaparami ang mga pako? Mayroong gamit ang ugat nito, ang buto at gayon din ang bulaklak. At hindi lahat ng klase ng pako ay namumulaklak. At ayon sa matandang paniniwala o sa mga sinaunang paniniwala, mayroon palang isang natatanging klase ng pako o ligaw na pako na namumulaklak lamang isang beses sa isang taon. At ito ay sa gabi ng Kupala, isang tradisyon sa Slavic holiday, na kung saan sa kasalukuyang kalendaryo natin ay sa panahon ng Hunyo, ika-23 ng gabi o June 23 na hating gabi. Ang pakong ito ay sinasabing isang uri ng ligaw na pako na tumutubo lamang sa mga liblib na kagubatan na walang naninirahang mga tao at hindi nabubulabog ng kahol ng aso at ingay ng mga sasakyan. Ang sino man raw na makasusumpong nito ay pinaniniwalaang magiging maswerte sa buhay, sa pag-ibig man at sa pagninegosyo. Ang bulaklak na ito ay maaaring kunin gamit ang puting tela buhat sa simbahan o telang nabasbasan. Ngunit mayroon ding ilang nagsasabi na ito ay maaari mo ring makuha sa panahon ng mahal na araw o Biyernes Santo. At iyon lamang, mayroong mga alam o dunong na tao ang maaaring makasumpong nito. Kung tatangkain mong hanapin ito, sapagkat maging ang ibang elemento sa paligid ay binabantayan ito. Maaari raw ilagay sa ilalim ng dila o sa ilalim ng medyas o sa isang tela ang bulaklak nito. At gamit nga ang bulaklak ng pako ay maaari kang maging invisible sa mga taong mayroong masamang tangka sa iyo. Ingatan lamang ang bulaklak na ito, itago, at kung sakaling meron ka nito ay iyong ingatan, sapagkat maaaring mawala ang bisa nito kung mapupunta sa maling mga kamay. Ikaw, mayroon ka bang kakilalang antingero na merong taglay nito? Ang bulaklak ng pako. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.